sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Noong huling bahagi ng taong 1997 sa isang tahimik na subdivision sa Parañaque City, isang ordinaryong padre de pamilya ang bigla na lang naglaho. Si Jose Reyes, isang 42 taong gulang na empleyado, ay nag-time in sa kanyang opisina noong umagang iyon, lumabas para mananghalian at iyon na ang huling pagkakataon na siya ay nakita. Akala ng kanyang nga kasamahan ay may personal lang siyang lakat nang hindi na siya bumalik. Ngunit lumipas ang hapon at dumating ang gabi, hindi na bumalik si Jose sa opisina at hindi rin siya umuwi sa kanyang bahay. Agad na nagsimula ng investigasyon ang Parañaque City Police, ngunit ang paraan ng pagsisiyasat noong 1997 ay lubhang limitado kumpara sa ngayon. Walang kahit isang CCTV sa entrance ng subdivision at ang pag-trace sa tawag mula sa isang public payphone na posibleng huling ginamit ni Jose ay tumagal ng ilang araw. Mayroon man silang mga beeper noon, mahirap matukoy kung sino ang tumatawag maliban sa numerong naiwan nito at hindi rin madali ang paghahanap ng mga testigo. Ngunit sa pagsisimula nega investigasyon, may mga hindi inaasahang katotohanan na natuklasan ang mga investigador. Ang asawa ni Jose na si Isabel Reyes, 39 taong gulang noon, ay may 3 lalaking kalaguyo na hindi alam ng kanyang asawa. Ang may-ari ng isang maliit na grocery sa kanto, isang office worker na nakatira sa kalapit na apartment, at isang kasamahan mismo ni Jose sa trabaho. Lahat sila ay may relasyon kay Isabel ng sabay-sabay at walang kamalay-malay sa isa't isa. Sa mismong araw ng pagkawala ng kanyang asawa, nanatili si Isabel sa loop ng bahay ng halos 2 oras bago tumawag sa pulisya. Mahigit 10:00 ng gabi nang siya ay nag-report at sa kanyang unang salaysay, maraming mapuwang na mahirap ipaliwanag. Ano nga ba ang nangyari kay Jose Reyes? Ano ang kaugnayan ng 3 lalaki sa kanyang pagkawala? At bakit inabot ng 2 oras si Isabel bago niya naisipang tumawag sa pulis? Ngayon, susundan natin mula simula hanggang dulo ang kaso ng isang pagkawala na nagsimula sa Parañaque noong 1997 at nauwi sa isang malaking misteryo. Ituloy natin ang kwento. Paki-subscribe at I-like ang aming channel. Noong umaga ng Lunes, Nobyembre 17, 1997, ang isang 5-palapag na apartment complex sa isang subdivision sa Sucat, Parañaque City, ay abalagayang dati sa paghahanda para sa pagpasok sa trabaho. Ang mayabak sa hagdanan, ang tunong ng mapintong nagbubukas at nagsasara, at ang amoy ngang sinangag na dala ng malamig na hangin para sa sinuman. Ito ay isang ordinaryong simula ng umaga sa huling bahagi ng taon. Si Jose Reyes ay umalis ng bahay ng bahagyang lumipas ang 7:30 ng umaga. Nakasuot siya ng madilim na asul na jacket, itim na pantalon at may hawak na lumang leather briefcase. Isang kapitbahay sa parehong palapag, si Aling Celia, ang nagpatoto sa pulisya na nasa lubong niya si Jose sa hagdanan noong umagang iyon. Bahagyang tumanguro si Jose at nagmamadaling bumaba at wala namang kakaiba sa kanyang kilos o ekspresyon. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Jose ay isang maliit na kumpanya ng logistics na matatagpuan malapit sa industrial area ng Parañaque. Mayroon lamang itong humigit kumulang 15 empleyado, ngunit si Jose ay 8 taon nang nagtatrabaho doon at umabot na sa posisyon ng team leader dahil sa kanyang kasipagan. Noong araw na iyon, nag-time in siya sa tamang oras at buong umaga siyang nasa kanyang pwesto at nagtatrabaho. Ayon sa alaala ng kanyang makasamahan, walang pinakaiba si Jose noong umagang iyon kumpara sa dati.
Nagrepaso siyang ng madokumento mula sa kliyente, nagpadala ng fax at nakipagkwentuhan sandali sa makasamahan isang ordinaryong umaga. Lumipas ang tanghali nang mag-lunch break sila. Kumain si Jose kasama ang dalawang kasamahan sa isang karinderya malapit sa kanilang opisina. Umorder siyang sinigang na baboy at habang kumakain, napag-usapan nila sandali ang tungkol sa business trip sa susunod na linggo ayon sa naalala ng kanyang makasamahan. Pagkatapos kumain, bumalik na sa opisina ang mga kasama niya, ngunit naiwan si Jose at sinabing may sandali siyang aasikasuhin. Hindi ito pinansin ng kanyang mga kasamahan. Karaniwan naman kasi ang pagpunta sa bangko o post office tuwing lunch break, ngunit hindi na bumalik si Jose Reyes sa opisina pagkatapos noon. Nang makalas-2 ng hapon, napansin na nilang bakante pa rin ang pwesto ni Jose. Sa una, inisip nilang baka may biglang fieldwork. Ngunit dumating ang alas 4, alas 5 ng hapon, hindi pa rin siya bumabalik at hindi rin matawagan. Sinubukan ng isang kasamahan na tawagan ang kanilang bahay, ngunit puro ring lang at walang sumasagot. Nang matapos ang oras ng trabaho, may kakaibang tensyon na sa opisina, ngunit umuwi na rin ang lahat sa pag-aakalang baka may personal na problema lang si Jose. Ang ilaw sa bahay ni Jose Reyes sa Unit 402, Building 3 ng San Martin Apartments ay bumukas ng bahagyang lumipas ang alas 7 ng gabi. Ang nagbukas ng ilaw ay hindi si Jose, kundi ang kanyang asawang si Isabel. Tungkol sa kung saan siya naroon nung mahapon, sinabi ni Isabel sa investigasyon ng pulisya na nasa bahay lang siya at gumagawa ng gawaing bahay, ngunit walang sinuman ang makapagpapatunay nito. Mayroon silang isang anak na babae, isang second-year high school student na si Angela. Nung araw na iyon, mayroong enrichment class si Angela sa eskwelahan kaya halos alas 6 na ng gabi siya nakawi. Sinabi ni Isabel na una niyang napansin na hindi pa umuwi ang kanyang asawa bandang alas 8 ng gabi. Ayon sa kanyang salaysay, inakala niya noong una na may company dinner ito at sinubukan niyang eye contact sa beeper ngunit walang sagot. Subalit, nang suriin ng pulisya, ang record ng page ni Isabel sa beeper ni Jose ay naitala lamang pakalipas ng alas 9 ng gabi. Mayroong hindi bababa sa 1 oras na puwang sa pagitan ng sinabi niyang alas 8 at ng aktwal na oras ng pagtawag. At alas 10:40 ng gabi nang tumawag si Isabel sa pulisya para i-report ang pagkawala. Mula sa oras na napansin niyang hindi umuuwi ang kanyang asawa kahit base sa sarili niyang salaysay, mahigit 2 oras na ang lumipas. Ang report ay natanggap ng Criminal Investigation Division ng Parañaque City Police bandang 10:50 ng gabi. 2 detective ang nakarating sa Unit 402, Building 3 ng San Martin Apartments ng malapit ng magating gabi. Ang unang impresyon ng mga detective kay Isabel ay mukha siyang kalmado, walang luha at hindi nanginginig ang kanyang boses. Iyon ang unang pagkakataon na may naramdaman silang kakaiba. Sa sitwasyong 1 buong araw nang nawawala at hindi makontak ang asawa, masyadong payapa ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nagpatuloy ang mga detective sa mga paunang tanong. Kailan ang huling pag-usap nila ng asawa? Ano ang karaniwang oras ng pag-uwi nito? At kung mayroon ba silang pinag-awayan? Walang palya sa pagsagot si Isabel sa bawat tanong. Ngunit, isa sa mga detective ang nagsabi sa kanyang testimonya kalaunan na para sa kanya, masyadong makinis ang mga sagot nito na tila ba napahandaan na. Pagkalis ng mga detective ng gabing iyon, ang ilaw sa Unit 402 ay namatay lamang nang lumampas na ng alaunang madaling araw. Hindi pa rin umuwi si Jose Reyes. Kinabukasan matapos maglaho si Jose, sinimulan ng Parañaque Police ang isang malawakang investigasyon. Noong 1997, ang proseso sa makaso ng pagkawala ay ibang-iba sa ngayon.
Kapag isang adultong lalaki ang nawawala, madalas itong ituring na simpleng naglayas kaya hindi nagiging prioridad sa investigasyon. Mahirap din maglaan ng malaking puwersa kung hindi pa lumilipas ang 72 oras mula ng i-report ang pagkawala. Ngunit ang namamahalang detective na si Detective Ramos ay hindi maalis sa kanyang isipan ang kutob na hindi ito simpleng paglalayas mula pa noong unang gabi na makilala niya si Isabel. Ang unang ginawa ni Detective Ramos ay muling buuin ang mga huling sandali ni Jose. Noong araong kanyang pagkawala, Nobyembre 17, bandang 12, 40 ng tanghali nang magiwalay silang kanyang kasamahan. Ang pagtukoy kung saan siya nagtungo pagkatapos nun ay isang napakahirap na gawain sa ilalim na mga limitasyon ng investigasyon noong 1997 dahil walang CCTV, walang paraan para suriin ang video recording. Dahil wala siyang cellphone, impossible rin ang pag-trace sa lokasyon gamit ang cell site. Ang tanging natitirang paraan ay ang maglakat at maghanap ng mga testigo. Sinimulan ng ma-detective ang pagtatanong sa paligid ng karinderya kung saan huling nakitang kasama ni Jose ang kanyang makaopisina. Isa-isa nilang pinasok ang magtindahan sa paligid ng lugar. Ipinapakita ang litrato ni Jose at nagtatanong kung may nakakita sa kanya. Matapos libutin ang 12 ng lugar, may isang lead silang nakuha. Isang tindero na nagtitinda sa tabi ng isang public payphone malapit sa lugar ang nagsabing bandang 1:00 ng hapon may nakita siyang lalaking kamukha ni Jose na gumagamit ng telepono. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang at nakasuot ng madilim na jacket ang naalala ng tindero na naglakad papunta sa direksyon ng timog pagkatapos tumawag. Inabot ng 3 araw bago makuha ang talaan ng mga tawag mula sa payphone. Noon kasi, kailangan pang magpadala ng opisyal na sulat sa kumpanya ng telepono at ang untusamsa mismo ang kukuha ng record at ipapadala ito sa pamamagitan ng fax. Pagkalipas ng 3 araw, nang suriin ng mga detective ang natanggap na record, isang interesanteng bagay ang kanilang natuklasan. Mula sa payphone na iyon, bandang 1:18 ng hapon, may isang tawag na kumonekta sa numero ng bahay ni Jose Reyes at ang tawag ay tumagal ng 37 segundo. Tumawag si Jose sa kanilang bahay at pagkatapos ng 37 segundo naputol ang tawag. Sa oras na iyon, nasa bahay si Isabel. Nang tanungin siyang detective, sinabi niyang tumawag na ang asawa niya at sinabing baka gabihin siyang uwi. Ngunit ang tawag ay tumagal lamang ng 37 segundo. Gaano karaming usapan ang maaring maganap sa loob ng 37 segundo? Hindi maalis sa isip ng ma-detective na mayroon pang ibang nangyari sa maikling tawag na iyon. Nakuha rin kalaunan ng talaan ng manatanggap na padye sa beeper ni Jose. Sa araw kanyang pagkawala, sa pagitan ng 2:00 at 3:00 ng hapon, may 3 page na pumasok mula sa iisang numero. Nang i-trace ang numerong iyon, nalaman nilang pag-ari ito ni Rico Santos, 40 taong gulang, na may-ari ng isang mini grocery sa Sukat. Nang puntahan ng mga detective si Rico Santos, hindi niya may tago ang kanyang pagkagulat. Sinabi niyang kapitbahay lang sila ni Jose at paminsan-minsan lang silang nakakasalubungan. Ngunit sa pagtatanong sa palihit, ibang kuwento ang nagsimulang lumabas. Isang residente sa parehong apartment complex ang maingat na nagsalita. Ilang beses daw niyang nakita si Rico Santos na pumupunta sa unit ni Isabel. Kadalasan ay sa oras ng trabahong na asawa at hindi lang isang beses ito nangyari. Nang muling tawagin ng ma-detective si Isabel at tanungin tungkol kay Rico Santos, sinabi niya noong una na simpleng kakilala lang niya ito sa lugar. Ngunit nang banggitin ng mga detective ang testimonya ng testigo, bahagyang nagbago ang kilos ni Isabel. Pagkatapos ng sandaling pananahimik, inamin niyang medyo naging malapit nga sila. Sinikap ng mga detective na alamin kung ano ang eksaktong kahulugan ng medyo malapit. At habang umuzad ang investigasyon,
nagsimulang lumabas na hindi lang si Rico Santos ang sangkot. Si Marco Cruz, 36 taong gulang, isang office worker na nakatira sa kalapit na apartment, at si Leo Garcia, 38 taong gulang, nakasamahan mismo ni Jose sa trabaho lumabas sa investigasyon na ang dalawang ito ay mayroon ding hindi pangkaraniwang relasyon kay Isabel. Tatlong lalaki ng sabay-sabay at walang kamalay-malay sa isa't isa. Inalala ni Detective Ramos na sa sandaling makumpirma niya ang katotohanan ito, biglang nagbago ang bigat ng kaso. Biglang tumaas ang posibilidad na hindi ito isang simpleng kaso ng pagkawala. At sa sentro ng posibilidad na iyon ay si Isabel. Ngunit wala pa ring anumang ebidensya at ang kinaroroonan ni Jose ay isang malaking misteryo pa rin. Ang investigasyon ay papasok pa lamang sa ikalawang araw. At marami pang bagay na hindi alam ngang detective ang nananatiling nakatago sa ilalim ng ibabaw. Sa ika-4 na araw ng pagkawala ni Jose, opisyal na pinalawak ng Parañaque Police ang kanilang puwersa para sa investigasyon. Bagamat hindi pa nila tuluyang maalis ang posibilidad na naglayas lamang ito, ang mga sirkumstansya na nakapalibot kay Isabel ay dumarami. Kaya napagdesisyunan nilang hindi maaring basta na lang isantabi ang kasong ito. 4 pang detective ang idinagdag at ang investigasyon ay hinati sa 2 sangay. Ang isa ay nakatuon sa pagtrace sa huling nga sandali ni Jose. Ang isa naman ay nakatuon sa hiwalay na pagsisiyasat kina Isabel at sa 3 lalaking kalaguyo nito. Sina Rico Santos, Marco Cruz at Leo Garcia. Ang 3 ito ay hindi makakakilala at bawat isa ay inilihim ang kanilang relasyon kay Isabel. Nang sila ay isa-isang tinawag at inimbestigahan ng mga detective, may isang bagay silang pare-pareho. Lahat sila ay hindi makapagbigay ng malinaw na alibi tungkol sa kanilang mga ginawa nung hapon ng pagkawala ni Jose. Ang may-aring mini-grocery na si Rico Santos ay nagsabing wala siya sa kanyang tindahan nung hapong iyon. Ang kanyang dahilan ay kumuha siya ng mga paninda mula sa isang supplier, kaya wala siya mula 2:00 hanggang 4:00 ng hapon. Nang hilingin na kumpirmahin ito sa empleyado ng supplier, sinabi ng kumpanya na hindi nila matandaan ang eksaktong oras at ang maaresibo o dokumento ay hindi sapat para patunayan ang delivery nung hapong iyon. Si Marco Cruz, na taga kalapit na apartment, ay nagsabing half-day leave siya at nasa bahay lang nung hapon. Ngunit wala siyang kasama at walang record ng paglabas. Tanging ang kanyang salaysay na nagpapahinga lang siya sa bahay ang hawak nila. Si Leo Garcia naman, nakasamahan ni Jose sa trabaho, ay may record ng pagpasok sa umaga, ngunit sinabi niyang lumabas siya para sa isang sales call bandang 2:00 ng hapon at tumagal pa ng ilang araw bago makumpirma ang kanyang pinuntahan. Lahat silang 3 ay may mahinang alibi, ngunit wala ring anumang ebidensya na nagpapatunay na sila ang may kasalanan. Ang isa pang sangay ng investigasyon ay nakatuon sa pagtrace sa huling ruta ni Jose. Pagkatapos niyang tumawag sa kanilang bahay mula sa payphone malapit sa lugar ng trabaho, naglakad siya papunta sa direksyon ng timog ayon sa salaysay ng tindero. Iyon lamang ang tanging impormasyon mula sa testigo na hawak nila. Sinundan ng mga detective ang direksyong iyon, nagtatanong sa bawat eskinita at kalsada mula sa industrial area papunta sa Suchat. Pinasok nila ang bawat tindahan, ipinakita ang litrato ni Jose at tinanong ang nga residente. Sa ika-5 araw, lumabas ang pangalawang testigo, isang binatilyong nagde-deliver ng pagkain sa isang karinderya malapit sa Sucat Interchange. Sinabi niya na sa araw ng pagkawala sa pagitan ng 1:30 at 2:00 hapon, may nakita siyang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng madilim na jacket na tila may hinihintay sa isang eskinita.
Ilang sandali pa, isang puting kotse ang huminto sa harap niya at sumakay ang lalaki. Hindi niya matandaan ang modelong kotse at hindi rin nakita ang plaka. Ngunit malinaw niyang naaalala ang direksyon kung saan lumiko ang sasakyan. Papuntang timog, patungo sa direksyon ng Cavite, isang puting kotse. Ang lead na ito ay nakdakdak ng bagong anggulo sa investigasyon. Agad na sinuri na ma-detective kung sino sa tatlong kalaguyo ang nakmamayari ng kotse. Si Rico Santos ay may puting Toyota Corolla. Si Marco Cruz ay walang sasakyan nun. Si Leo Garcia naman ay may silver na van. Ang nagisang may-ari ng puting kotse ay si Rico Santos. Agad na muling ipinatawag si Rico nang banggitin ng mga detective ang tungkol sa puting kotse na nakita. Bahagyang nabigla ang kanyang mukha. Ngunit mabilis siyang bumalik sa pagiging kalmado at sinabing totungang ginamit niya ang kotse noong hapong iyon. Ngunit para pumunta sa supplier at iginiit na hindi niya isinakay si Jose. Idinagdag pa niya na walang kasiguraduhan na ang puting kotseng nakita ng testigo ay ang kotse niya. Tama naman siya. Noong 1927, napakaraming puting kotse sa buong Parañaque. Hindi sapat ang salaysay ni testigo para ituring na kotse ni Rico Santos iyong. Habang lumilipas ang isang linggo ng investigasyon, ang pamilya ni Jose ay nabubuhay sa matinding pagkabalisa. Ang ina ni Jose ay dumayo pamula sa probinsya at mag-isang nilalakat ang eskinita malapit sa apartment. Dala-dala ang litrato ng kanyang anak. Ang anak niyang si Angela ay lumiban sa klase at nanatili sa bahay, nagbabantay sa tabi ng telepono. Ngunit ang kilos ni Isabel ay patuloy na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa matao sa paligid. Habang umiyak ang kanyang biyanan, si Isabel ay tahimik lang na nakaupo sa tabi nito. At kapag may mga kapitbahay na kumakatok para makiramay, masyadong kalmado ang kanyang reaksyon. Isinulat ni Detective Ramos sa kanyang logbook. Hindi nakdadalamhati si Isabel, kundi tila hindi niya alam kung paano umarte na nakdadalamhati. Hindi pa niya sigurado kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaibang iyon. Sa ika-10 araw ng pagkawala, nagsagawa ng malawakang paghahanap ang pulisya sa mga lugar sa sukat, sa mga pampang ng ilog malapit sa lugar ng trabaho ni Jose at sa mga damuhan sa direksyon ng timog. Kahit na tinulungan pa sila ng matauhan mula sa fire department, wala silang natakpuan. Ang bakas ni Jose ay tuluyan ng naglaho mula nang sumakay siya sa puting kotse na iyon. Ang kaso ay mabilis na nauwi sa isang malalim na misteryo. Lumipas ang 1 buwan mula nang maglaho si Jose Reyes. Patuloy ang investigasyon ng Parañaque Police, ngunit wala ng bagong lead na lumalabas. Isang testimonya tungkol sa isang puting kotse, isang record ng tawag sa payphone at ang mga sirkumstansya na nakapalibot kay Isabel. Iyon lang ang lahat ng nakuha ng investigation team sa loob ng 1 buwan. Walang pisikal na ebidensya at kulang ang basehan para tukuyin ang isang suspek. Sa loob ng investigation team, 2 direksyon ang maingat na pinag-usapan. Una, ang posibilidad na si Jose mismo ang naglayas. Ayon sa mga testimonya ng kanyang kasamahan, bagamat mukha siyang masipag na empleyado, sa mga nakalipas na buwan ay dumalas ang kanyang pagkakamali sa trabaho at madalas siyang malungkot. Hindi rin mayaalis ang posibilidad na nalaman niya ang tungkol sa makalaguyo ng kanyang asawa. Posibleng hindi niya kinaya ang problema sa pamilya at kusa na lang umalis. Ngunit hindi basta-basta sang-ayon si Detective Ramos sa teoryang ito. Para sa kanya, kung kusa kang alis, tiyak na may maiwang bakas tulad ng pag-withdraw sa bangko o paggamit ng pampublikong sasakyan. Ngunit wala ni isa mang transaksyon sa bangko ang naitala pagkatapos ng araw ng kanyang pagkawala. Ang huling record sa bank account ni Jose ay noong umaga ngang araw na siya ay nawala. Nak-withdraw siya ng P2,000
mula sa isang ATM malapit sa kanyang opisina bandang 11:20 ng umaga. Pagkatapos nun, wala nang anumang transaksyon sa bangko o pag-withdraw ng pera. Kailangan ng pera ng isang lalaki para magsimula ng bagong buhay. Ngunit ang bank account ni Jose ay nanatiling hindi nagagalaw sa loob ng isang buwan. Ang isa pang taong sinimulang pagtuunan ang napansin ang investigation team ay si Leo Garcia. Bilang kasamahan ni Jose sa trabaho at isa sa mga kalaguyo ni Isabel. Nasa radar na siyang team mula pa sa simula. Ngunit dahil naantala ang pag-verify sa kanyang sales call record, nahuli ang kanyang investigasyon. Nang makumpirma kalaunan, ang record ng kanyang sales call nung araw ng pagkawala ay mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon sa isang kliyente sa isang industrial park sa Laguna at kinumpirma rin ng kliyente ang pagbisita ni Leo. Ang alibi ni Leo ang pinakamatibay sa kanilang tatlo. Sa kabilang banda, ang mga kilos ni Rico Santos ay nananatiling malabo. Bagamat iginit niyang bumisita siya sa isang supplier, walang dokumento na makapagpapatunay sa eksaktong oras at malabo rin ang alaala ng empleyado ng supplier. Ilang beses pang tinawag ng detective si Rico para imbestigahan. Sa bawat investigasyon, bagamat pare-pareho ang pangkalahatang salaysay niya, may mga maliliit na pagkakaiba sa mga detalye. Minsan, sinabi niyang alas 2 siya dumating sa supplier. Sa susunod na investigasyon ay naging alas 2:30 na at ang oras ng kanyang pakbalik ay nag-iba rin sa bawat salaysay. Ngunit hindi ito sapat para ituring si Rico bilang salarin. Karaniwan din naman kasi na nagiging malabo ang alaala sa mga detalye dahil sa stress ng investigasyon at higit sa lahat walang matibay na ebidensya. Patuloy din ang investigasyon kay Isabel. Sinimulan ng mga detective na masusing pag-aralan ang kanyang pamumuhay at ang relasyon niya sa tatlong lalaki. Sa proseso ng pagtatanong, lumabas na ang pang-araw-araw na buhay ni Isabel ay medyo komplikado. Halos 2 hanggang 3 beses sa isang linggo silang nakikita ni Rico tuwing araw. Si Marco Cruz naman ay kadalasan niyang nakikita sa isang coffee shop sa gabi. At si Leo Garcia, dahil kasamahan itong kanyang asawa, ay nakikita niya sa pamamagitan ng paglabas tuwing lunch break. Maraming residente sa lugar ang nakakakita sa mga kilos na ito ni Isabel, ngunit hindi nila alam kung ang mga lalaking kasama niya ay iisa lang o magkakaiba. Kaya naman tumagal bago nabuo ng investigation team ang buong larawan. 6 na linggo na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente bago muling ipinatawag si Isabel at diretsahang tinanong tungkol sa kanyang relasyon sa tatlong lalaki. Sa pagkakataong ito, ipinakita ng mga detective ang mga testimonya ng testigo, mga talaan ng tawag at mga record ng beeper na kanilang nakuha. Nanahimik si Isabel ng matagal at dahan-dahan siyang nagsalita. Inamin niyang may relasyon siya sa tatlong lalaki. Ngunit mariin niyang iginiit na wala itong kinalaman sa pagkawalan ng kanyang asawa. Sinabi niyang hindi rin niya alam kung nasaan ang kanyang asawa. Isinasaalang-alang ng mga detective ang posibilidad na kung hindi si Isabel mismo ang gumawa nito, maaring isa sa tatlong lalaki, mag-isa man o kasabwat si Isabel ang gumawa ng masama kay Jose. Ngunit maraming posibilidad at wala ni isa man ang makumpirma. Habang papalapit ang ikalawang buwan ng pagkawala, unti-unti nang lumalamig ang kaso. Sa loob ng pulisya, nagsimula ng pag-usapan ang posibilidad na maging isang cold case ito at nabawasan na rin ang mga taong nakatalaga sa investigasyon. Linggo-linggo, bumibisita ang ina ni Jose sa istasyon ng pulis para alamin ang progreso ng investigasyon. Ngunit paikli ng paikli ang sagot na may bibigay ng mga detective. Ang anak niyang, si Angela ay nagsimula ng bumalik sa eskwela.
Ngunit kinailangan niyang harapin ang nga tingin ng kanyang mga kaklase bilang isang batang nawalan ng ama. At si Isabel, sa bahay kung saan nawala ang kanyang asawa, ay patuloy pa rin sa kanyang relasyon sa isa sa mga lalaki. Ayon sa nakumpirma ng Detective Kalaunan, hindi naputol ang komunikasyon niya kay Rico Santos pagkatapos ng pagkawala. Sa katunayan, mas naging madalas pa ito. Tila patungo na sa pagiging isang cold case ang insidente. Natapos ang 1997 at nagsimula ang 1998. Sa gitnang kaguluhan sa buong bansa dahil sa Asian financial crisis, ang kaso ng pagkawala ni Jose Reyes mula sa San Martin Apartment sa Parañaque ay tahimik na nangangalap ng alikabok sa mga drawer ng istasyon ng pulis. Eksaktong 2 taon matapos maglaho si Jose Reyes noong Nobyembre 1999 sa isang lugar sa Carmona, Cavite, mga 25 kilometro sa timog NG Parañaque, may isang kakaibang bagay na natuklasan ang mga construction worker sa panan ng isang burol. Habang nahuhukay gamit ang isang backhoe para sa isang road widening project, sumabit ang pala nito sa isang bagay na nasa halos 1 metrong lalim sa ilalim ng lupa. Nang lapitan at suriin ng mamanggagawa, agad na itinigil ang trabaho. Mula sa lupa, lumitaw ang mabutong ng tao. Agad na kinontrol ng Carmona Police ang lugar matapos matanggap ang report. Dumating ang forensic team mula sa PNP Crime Laboratory pagkalipas ng kalahating araw. Nagsimulang mahukay ang mga forensic expert na nakasuot ng puting protective suit gamit ang mga brush at sipit para maingat na alisin ang lupa. Isang buong kalansay ang natakpuan at batay sa lalim ng pagkakalibing at sa siksik ng lupa, tinatayang hindi bababa sa 1 taon na itong naroon. May mga iba pang bagay na natakpuan kasamang kalansay, mapiraso ng tela na naagnas na, isang lumang sinturong gawa sa katad at isang metal na buckle. Sinuri ng forensic team ang kulay at material ng mga piraso ng tela. Isang madilim na asul na uri ng synthetic fiber, kapareho ng kulay ng jacket na suot ni Jose nung araw na siya ay nawala. Agad na tinawagan ng Carmona Police ang Parañaque Police at sinabi ni Detective Ramos Kalaunan na nang matanggap niya ang tawag, tila bumaksak ang kanyang puso. Sa loob ng 2 taon, para siyang naglalakat sa isang walang katapusang maze at bigla tila nakita niya ang dulo nito. Ngunit para makasiguro na kay Jose nga ang nabuto, kailangan ng siyentipikong kumpirmasyon. Sinimulan ng crime lab ang masusing pagsusuri sa mga buto. Una, tinukoy ang kasarian at tinantiang edad, batay sa istruktura ng balakang, hugis ng bungo at pagkasira ng ngipin. Lumabas sa pagsusuri na ang namatay ay isang lalaki na nasa edad 40 pataas. Ang edad ni Jose noong siya ay nawala ay 42. Ngunit hindi sapat ang kasarian at edad para makumpirma ang pagkakakilanlan. Noong panahong iyon, mayroon ng DNA testing, ngunit magastos ito at matagal. Kailangan din kumuha ng blood sample mula sa pamilya para sa paghahambing. Kinonta ng investigation team ang ina ni Jose at ang anak niyang si Angela para humingi ng kooperasyon sa pagkuha ng blood sample. Agad na umiyak ang ina ni Jose sa telepono at pumaya kaagad. Tumagal ang halos 3 linggo bago lumabas ang resulta ng DNA comparison. Noong unang bahagi ng Disyembre 1999, ipinadala ng crime lab ang opisyal na report. Ang kalansay na natakpuan sa burol sa Carmona, Cavite ay tugma sa DNA ni Jose Reyes. Pagkalipas ng 2 taon at 1 buwan, si Jose Reyes ay bumalik sa mundo bilang isang malamig na kalansay. Kasabay nito, sinuri rin ang sanhingang kamatayan. Dahil mahigit 2 taon nang nakalibing sa lupa, ang kalagayan ng mabuto ay medyo naaagnas na. Ngunit nakahanap ang forensic team ng makabuluhang ebidensya sa bungo at lig.
May mga bakas ng pakalubok sa likod ng bungo na dulot ng malakas na puwersa mula sa labas at ang hugis nito ay tugma sa mga tama mula sa isang matigas na bagay. Ang naging konklusyon ng crime lab ay ang sanhi ng kamatayan ay head trauma dahil sa panlabas na puwersa sa madaling salita, pagpatay. Pinatay si Jose Reyes. Agad na muling binuksan ang investigasyon. Ang kaso na tila magiging isang cold case ay naging isang murder case. Nakialam na rin ang PNP Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, at nagtulungan ang Parañaque Police at Carmona Police. Ang unang dapat gawin ay malinaw. Alamin kung paano napunta si Jose Reyes sa burol sa Carmona at kung sino ang naglibing sa kanya doon. Si Detective Ramos ang nakbalita sa ina ni Jose tungkol sa pakatuklas sa kalanse at sa konklusyon na ito ay pinatay. Nanahimik ang ina ni Jose ng matagal. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kabilang linya at pagkatapos ay bumuhos ang kanyang iyak. Sinabi niya kalaunan na sa loob ng 2 taon, umaasa siyang buhay pa ang anak, ngunit sa isang bahagi ng kanyang puso, tila handa na siya. Ngunit nang makumpirma na ito, nang hinaraw ang kanyang buong katawan. Si Angela naman ay nasa unang taon ng high school. 2 taon siyang naghintay sa pagbabalik ng kanyang ama. Nang malaman niya ang tungkol sa kalansay, hindi siya pumasok sa eskwela at ilang araw na hindi lumabas ng kanyang kwarto ayon sa mga kapitbahay. At si Isabel, nang matanggap ang balita tungkol sa kalansay, ay panandaliang umiyak sa harap ng mga detective bago muling naging kalmado. Hindi masabi ng mga detective kung totoo ang maluhang iyon o hindi, ngunit isang bagayang sigurado. Nang marinig ni Isabel ang pangalan ng lugar kung saan natagpuan ang mabuto, ang Carmona, Cavite, bahagyang nanigas ang kanyang katawan. Isang detective ang hindi pinalampas ang sandaling iyon. Magsisimula pa lang muli ang investigasyon. At sa pagkakataong ito, may dala na itong ibang bigat. Ang burol sa Carmona, Cavite, kung saan natagpuan ang kalansay, ay halos 30 minuto ang biyahe mula sa Parañaque. Ito ay isang lugar na may mababang mga burol na malapit sa mga palayan at noong panahong iyon, bihira ang mga taong dumadaan doon. Kung hindi nagsimula ang road widening project, maaring ang burol na iyon ay nanatiling isang lihim na libingan. Muling sinuyod ng investigation team ang lugar sa loob ng 50 metrong radius mula sa pinangyarihan. Baka sakaling may ebidensya silang nakaligtaan. Sa muling paghahanap, 3 bagay pa ang kanilang natagpuan. 2 kalawangin na metal na butones na bumaon ng malalim sa lupa, isang piraso ng metal lock na kahawig ng lock ng briefcase na dala ni Jose noong araw na siya ay nawala, at isang maliit na piraso ng plastik na natagpuan mga 3 metro mula sa libingan. Ang piraso ng plastik ay tugma sa material ng casing ng isang beeper na uso noon. Kung isa sa alang-alang na may dalang beeper si Jose noong araw na iyon, ito ay isang makabuluhang pagtuklas. Ngunit ang mas nagpakaba sa investigation team ay ang paraan ng paglilibing. Batay sa lalim ng libingan at sa pagkasiksik ng lupa, sinabi ng crime lab na ang paglilibing ay hindi basta-basta o biglaan. Tinatayang ginamitan ito ng mahandang kagamitan tulad ng pala o piko at may mga bakas din ng pagsisiksik sa lupa pagkatapos maglibing. Isang maingat na paglilibing na walang bakas ng pagmamadali. Nangangahulugan ito na may nagtangkang itago ang pagkamatay na ito sa loob ng mahabang panahon. Pinagtuunan ng investigation team kung sino ang maaaring may alam sa lugar na iyon. Sinuri nila kung sino sa 3 lalaki sina Hico Santos, Marco Cruz at Leo Garcia ang may connection sa Carmona, Cavite. Si Leo Garcia ay madalas na bumibiyahe papunta sa Laguna para sa kanyang mga kliyente at walang malinaw na koneksyon sa Cavite. Si Marco Cruz naman ay isang office worker na nakatira sa kalapit na apartment at mahirap makahanap ng koneksyon sa kanya papunta sa Cavite. Ngunit
Nang imbestigahan nila si Rico Santos, iba ang lumabas. Isa sa mga supplier ng pagkain sa mini grocery ni Rico ay nasa Carmona, Cavite. Minsan sa luben ni ilang buwan. Personal na binibisita ni Rico ang supplier na yon para ayusin ang kanilang mag-order. Ayon sa nakita sa mag-record ni supplier, may malaking posibilidad na alam niyang geografiya burol sa Carmona. Agad na ipinatawag ng investigation team si Rico Santos. Pagpasok niya sa interrogation room, kitang-kita ang kanyang kaba, hindi tulad ng dati. Nang banggitin ng mga detective ang tungkol sa kanyang pagbisita sa supplier sa Carmona, sandali siyang natigilan at dahan-dahan niyang inamin na bumisita nga siya doon. Ngunit iginiit niyang wala siyang kinalaman sa burol kung saan natagpuan ang kalansay. Sinabi niyang laging diretso siyang umuwi sa Parañaque pagkatapos ng kanyang pagbisita. Hiniling ng mga detective na suriin ang sasakyan ni Rico Santos, isang puting Toyota Corolla, ngunit nalaman nilang 2 taon na itong na-scrap. 6 na buwan matapos maglaho si Jose, nagpalit na kotse si Rico, at ang luma niyang sasakyan ay dinala na sa isang junk shop sa Parañaque at nasira na. Ang sasakyan na maaring maging isang mahalagang ebidensya ay wala na. Sinimulan ng investigation team na masusing pag-aralan ang relasyon nina Isabel at Rico. Sinimulan nilang seryosohin ang posibilidad na hindi lang sila basta makalaguyo, kundi makasabwat sa pagkamatay ni Jose. May isa pang makabuluhang testimonya na lumabas mula sa pagtatanong sa paligid. Isang babaeng nagtitinda ng gulay malapit sa apartment complex ang nakasaksi sa pagtatalo nina Isabel at Rico sa isang eskinita nga 2 buwan bago maglaho si Jose. Hindi niya narinig ng malinaw ang kanilang pinag-usapan, ngunit natatandaan niyang sinabi ni Isabel ang nga salitang tulad ng, "Ikaw na ang bahalang dumiskarte diyan. Ikaw na ang bahala." Pinag-isipan ng mga detective ng matagal kung ano ang ibig sabihin ng masalitang iyon. Ang posibilidad na naging hadlang si Jose sa kanilang dalawa at si Rico ang gumanap sa papel na alisin ang hadlang na iyon. Ngunit ito ay isa lamang pira-pirasong ala-ala mula sa isang testigo at malinaw na may limitasyon. Ito bilang ebidensya sa korte. Ang libing ni Jose ay ginanap noong kalagitnaan ng Disyembre 1999, mga 10 araw matapos makumpirma ang kalansay. Dinaluhan itong kanyang ina, anak na si Angela at mga kapatid isang simpleng libing. Dumating din si Isabel sa burol. Ngunit hindi tumingin sa kanya ang ina ni Jose. Sa buong libing, walang salitang namagitan sa 2 babae. Habang pinagmamasdan ni Detective Ramos si Isabel na paalis pagkatapos ng libing, ipinangako niya sa kanyang sarili na dadalhin niya ang babaeng ito sa hustisya. Ngunit para maging katotohanan ang pangakong iyon, kailangan pa ng mas maraming oras at mas maraming ebidensya. Tila muling papasok sa dilim ang kaso. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Dahil nakumpirma na ang pagkamatay ni Jose Reyes, hindi na maring isara ang investigasyong ito. Noong taksibol ng 2001, nakaroon ng bagong yugto ang investigasyon sa pagpatay kay Jose Reyes mula sa isang hindi inaasahang direksyon. Isang tip sa telepono. Ang tumawag sa Parañaque Police ay hindi nagpakilala. Ang boses ay mula sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang at ang tawag ay ginawa mula sa isang payphone. 2 salita lang ang kanyang sinabi. Dala ni Rico ang pala at naputol ang tawag. Agad na tinukoy ni Detective Ramos ang lokasyon ng payphone. Isang payphone sa isang eskinita malapit sa lugar kung saan huling nakita si Jose. Nagtanong-tanong sila sa paligid, ngunit hindi nila matukoy kung sino ang tumawag. Ngunit ang nilalaman mismo ng tip ang yumanik sa investigation team pala. Ang mismong salitang iyon na ginamit ng crime lab sa kanilang pagsusuri sa paraan ng paglilibing ay hindi kailanman isinapubliko.
Nasa loop lamang ito nga talaan ng investigasyon. Ang pagbanggit ng tumawag sa salitang iyon ay nangangahulugang ang taong ito ay malapit sa lugar ng krimen noong gabing iyon o narinig niya ito mismo mula kay Rico. Sinimulan ng investigation team na muling imbestigahan ang lahat ang taong malapit kay Rico Santos. Ang mga empleyado ng mini grocery, mga supplier, mga kamag-anak ni Rico at mga matagal ng kakilala sa kanilang lugar. Sa proseso ng muling pagtatanong sa 12 ng tao, isang tao ang napansin. Ang pinsan ni Rico na si Paulo Santos, 38 taong gulang noon. Nakatira si Paulo sa parehong lugar sa Parañaque at paminsan-minsan ay nakikipag-inuman kay Rico. Siya ang pinakamalapit na nakasaksi sa pagbabago ng kilos ni Rico pagkatapos ng pagkawala ni Jose. Noong una, sinabi ni Paulo na wala siyang alam. Ngunit nang ipahiwatig ng mga detective ang tungkol sa anonymous na tip at pinilit siya, nagsimulang magbago ang kanyang kilos. Pagkatapos ng ilang beses na investigasyon, maingat na nagsalita si Paulo. Noong Nobyembre 1997, maapat na araw matapos maglaho si Jose, tinawagan daw siya ni Rico na lasing. Hindi raw ito mapakali at sa gitna ng kanyang masinasabi, nabanggit niya ito. Si Isabel, panay ang sabi na alisin ko na ang asawa niya. Ang plano ko lang ay takutin, pero lumaki ang gulo. Sinabi ni Paulo na natakot siya nang marinig iyon kaya nakunwari siyang walang narinig pagkatapos nun. Hindi na muling binanggit ni Rico ang tungkol dito at ibinaon na rin ni Paulo sa limot ang tawag na iyon. At pagkalipas ng 3.5 taon, ngayon lang niya ito inamin. Naramdaman ng investigation team ang kuryente. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng konkretong anyo ang balangkas ng sabuatan. Si Isabel ang nagutos kay Rico na alisin ang kanyang asawa at si Rico ang nagsagawa nito. Kung totoo ito, si Isabel ay guilty sa murder by inducement at si Rico naman ay guilty sa pagpatay. Ginamit ng investigation team ang testimonya na ito para muling ipatawag si Rico. Sa pagkakataong ito, iba na. Nang ipakita ng mga detective ang testimonya ni Paulo, kitang-kita ang paninigas ng mukha ni Rico. Hindi siya nakapagsalita ng matagal at humingi siyang abogado. Iyon mismo ay isang senyales para sa investigation team. Kung wala kang kinalaman, karaniwan ng mariin mong itatanggi ito sa mismong lugar. Ipinatawag din muli si Isabel. Nang banggitin ng mga detective ang testimonya ni Paulo, lalo na ang bahaging inutusan ni Isabel si Rico na alisin ang kanyang asawa, agad niya itong maring itinanggi. Sinabi niyang wala siyang sinabing ganon. Inamin niya ang relasyon nila ni Rico, ngunit iginit na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ngunit muling sinuri ng investigation team ang ngatalaan ng tawag ni Isabel. Ang ngatalaan mula sa 2 buwan bago at pagkatapos ng pagkawala ni Jose noong 1997. Sa pagsusuri, nakumpirma na ang dalas ng tawagan ni na Isabel at Rico ay biglang tumaas sa loop ng 2 linggo bago ang pagkawala. At sa araw ng pagkawala, may isang tawag mula sa bahay ni Isabel papunta sa mini grocery ni Rico. Tumagaw ang gitawagi ng 4 minuto at 12 segundo. Ang oras na tumawag si Jose mula sa payphone papunta sa kanilang bahay ay 1:18 ng hapon. At ang tawag ni Isabel kay Rico ay ginawa 12 minuto lamang pagkatapos nun, bandang 1:30 ng hapon. 12 minuto matapos matanggap ang tawag mula sa asawa, tinawagan niya si Rico. Hindi nila alam kung ano ang pinag-usapan sa loob na 4 minuto at 12 segundo na iyon. Ngunit pagkatapos ng tawag na iyon, lumitaw ang puting kotse ni Rico sa eskinita kung saan naghihintay si Jose at sumakay si Jose sa kotseng iyon at hindi na muling bumalik si Jose Reyes ng buhay. Itinuon ng investigation team ang kanilang pagsisiyasat sa paghahain ng kaso laban kina Rico at Isabel para sa pagpatay at murder by inducement.
Tila abot kamay na ang konklusyon na kanilang hinintay sa loob ng 3.5 taon. Ngunit alam ng nga detective na ang pagpapanalo sa korte ay ibang laban kumpara sa investigasyon. Noong huling bahaging 2001, sina Rico Santos at Isabel Reyes ay isinampa sa piskalya sa kasong murder at murder by inducement. Sa panahong iyon nalaman ng publiko ang tungkol sa kaso. Ang kwento ng isang padre de pamilya sa Parañaque na pinatay ng kalaguyo ng kanyang asawa at ang asawa mismo ang nagutos nito ay nakakuha ng atensyon ng media. Nailathala ang mga artikulo sa mga pahayagan at nai-report din sa ilang programa sa telebisyon. Ngunit ang buong kwento ay dumaan pa sa isang mahabang proseso ng paglilitis bago tuluyang malaman ng publiko. Ipinresenta ng piskalya ang mga ebidensyang kanilang nakalap, ang testimonya ni Paolo, ang talaan ng mga tawag ni na Isabel at Rico sa araw ng pagkawala, ang sirkumstansya na tinawagan ni Isabel si Rico pagkatapos mismo ng tawag ni Jose, at ang posibilidad na alam ni Rico ang lugar sa Carmona dahil sa kanyang supplier lahat NG sirkumstansyal na ebidensyang ito ay isinama sa kaso. Nugunit ang laban sa korte ay mas matindi kaysa sa inaasahan NG investigation team. Ihinit NG abogado ni Rico na ang testimonya ni Paolo ay hearsay lamang at kulang sa kredibilidad. Kinuwestiyon din ang katotohanan na naalala lamang niya ito pagkalipas ng 3.5 taon. At sa isang lasing na pag-usap pa, ang magatala ng tawag naman ay maring ituring na ordinaryong komunikasyon lamang sa pagitan ng magkalaguyo ayon sa kanilang depensa. Walang direktang ebidensya, walang nakasaksi sa krimen, hindi nakuha ang ginamit na armas at ang sasakyan ni Rico ay nascrap na. Ang depensa naman ni Isabel ay mas matindi. Ang testimonya na inutusan ni Isabel si Rico na alisin ang kanyang asawa ay hearsay lamang mula kay Paolo na narinig daw mula kay Rico at walang ebidensya na si Isabel mismo ang nakpahayang ganong intention. Ang pagtawag niya kay Rico nung araw ng pagkawala ay maari ring ituring na ordinaryong tawagan lang makalaguyo. Pagkatapos ng halos 10 buwan ng paglilitis, naglabas ng desisyon ng korte. Si Rico Santos ay hinatulan ng guilty sa kasong murder at sinentensyahan ng 15 taong pagkakakulong. Para sa korte, sapat na ang kombinasyon ng testimonya ni Paolo at 9 nga sirkumstansyal na ebidensya para maalis ang anumang reasonable doubt. Ngunit si Isabel Reyes ay pinawalang sala sa kasong murder by inducement. Ang dahilan ay kakulangan ng direktang ebidensya na nagpapatunay sa sabwatan. Gayunpaman, dahil sa mga sirkumstansya na hindi niya agad ay report ang pagkawala ng asawa, binigyan siya ng sentensyang probation para sa kasong obstruction of justice. Isang masakit na resulta ito para sa investigation team at sa pamilya ni Jose. Nahatulan si Rico, ngunit si Isabel ay halos nakalaya na. Nagpatuloy ang maapela sa Court of Appeals at sa Supreme Court. Nagapela si Rico para sa kanyang pagiging inosente at nagapela rin ang piskalya laban sa pagpapawalang sala kay Isabel. Ngunit pinanatili ng parehong korte ang desisyon ng mababang hukuman. Kumpirmadong 15 taon para kay Rico at kumpirmadong absuelto sa murder by inducement si Isabel. Iyon ang naging pinal na hatol ng batas sa kasong ito. Nagsimulang magsilbing ng kanyang sentensya si Rico noong 2002 at dahil sa magandang asal, pinalaya siya noong 2014 bago pa matapos ang buong 15 taon. Hindi na alam kung nasaan siya ngayon. Si Isabel naman ay umalis sa Parañaque pagkatapos ng desisyon ng korte. Si Angela, ang kanilang anak, ay sinasabing pinutol na ang ugnayan sa kanyang ina ng maging adulto. Tuwing death anniversary ng kanyang ama, mag-isa raw na binibisita ni Angela ang isang columbarium sa Metro Manila.
Ang dalagita na nahintay sa tabing telepono para sa pagbabalik ng kanyang ama ay isa ng babae na ngayon na mahigit 30 taong gulang na. Isang pangungusap lang ang kanyang binitiwan sa publiko tungkol sa kanyang ama. Walang anumang kasalanan ang tatay ko. Nagretiro si Detective Ramos noong 2003 at ito ang huling kasong hinawakan niya. Pagkatapos niyang magretiro, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na sa loob ng mahigit 20 taon niya sa serbisyo, ang kasong ito ang pinakamatagal na nanatili sa kanyang isipan. Ang kanyang pangako na dadalhin si Isabel sa hustisya ay kalahati lang ang natupad. Sa kasalukuyan, ang kasong ito ay lakpas na sa Statute of Limitations. Kahit may lumabas pang bagong ebidensya laban kay Isabel, halos imposible na siyang muling kasuhan ayon sa batas. Ang katotohanan iyon ay nananatiling pangalawang sugat para sa pamilya ni Jose Reyes. Ngunit kahit saan huminto ang batas, hindi nawawala ang katotohanan. Noong Nobyembre 17, 1997, isang 42 taong gulang na padre de pamilya na nagtaimin sa trabaho at nagsimula ng isang ordinaryong araw na nagtiwala sa kanyang asawa na sinubukang protektahan ang kanyang pamilya at nakipag-usap sa kanyang nga kasamahan tungkol sa business trip sa susunod na linggo. Ang lalaking iyon, si Jose Reyes, ay sumakay sa isang kotse na ipinadala ng kung sino at iyon ang naging huli niyang desisyon. Ang isang piraso ng inyong alaala ang maaring maging huling kamay na hahawak sa mga pangalan nilang unti-unti nang nalilimutan. Narito ang mga taga-subaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kuwento, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel.